Meron na naman po tayong isang mainit-init na balita rito sa mundo ng crypto. At sa pagkakataong ito, si Ripple. Oo, si Ripple na kilala rin sa XRP token ay lumalayo na sa isang investment platform na si Link2. Ayan. Bakit nga ba? Ano nga ba ang nangyari at bakit may usap-usapan na may kinalaman pa ang Department of Justice, SEC, at baka pa nga raw mabankrupt ang Link2. Kaya sa video na ito ay isa-isahin po natin kung ano ba talaga ang nangyari. Ating uunawain ang posisyon ni Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, tungkol sa isyong ito. Malalaman din natin kung paano po naapektuhan ang mga investors, lalo na po tayong bilang mga Pinoy na patuloy na sumusubaybay dito sa development ni Ripple at ng buong crypto market. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. At yan, simulan po natin kung ano po ang relasyon ng Ripple kay Link2. Ayon kay Ginoong Brad Garlinghouse mismo, malinaw at diretsong sinabi niya na si Ripple ay walang business relationship kay Link2. Oo, tama po ang narinig ninyo. Wala raw po silang direktang kaugnayan o ugnayang pangnegosyo. Pero teka lang, meron pong twist. Si Link2 pala ay may hawak na 4.7 million shares ni Ripple. Paano nangyari ito kung wala po silang relasyon? Simple lamang po ang paliwanag. Binili raw ni Link2 ang mga shares na ito sa secondary market. Ibig sabihin ay hindi po direkta kay Ripple, kundi mula po sa mga dating shareholders. Sa madaling salita, parang bumili lamang po si Link2 sa market ng second-hand na stocks. Hindi po ito ibinenta mismo ni Ripple. At ayon po kay Ginoong Garlinghouse, hindi rin daw kailanman sumali si Link2 sa kahit anong fundraising na ginawa ni Ripple. Ibig pong sabihin ay hindi ito opisyal na partner o affiliate. Ayan. Ngayon ay bakit big deal ang pagbebenta ni Link2 ng Ripple pre-IPO shares. Ayan, Link2's offering of Ripple pre-IPO shares. Si Link2 ay kilala sa pagbebenta ng mga pre-IPO shares. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang pre-IPO shares ay mga bahagi o ownership ng isang kumpanya na ibinebenta bago po ito maging publicly traded sa stock market. Marami pong investors ang interesado dito dahil kapag naging successful po ang IPO ng isang kumpanya, pwedeng tumaas ng malaki ang value ng shares. Si Link2, sa sobrang demand ay ilang ulit nang na-sold out ang Ripple shares na binibenta niya. Isang halimbawa ay noong October 2023 kung saan muling nagbukas si Link2 ng pagkakataon para makabili ng Ripple shares at agad po itong naubos. Pero may malaking problema. Hindi po malinaw kung paano nakuha ni Link2 ang mga shares at ang mas malala ay may mga haka-haka na baka hindi po legal or ethical ang modelong ginagamit nila. Kaya noong taong 2024 ay pinigilan na ni Ripple ang pagbili pa ni Link2 ng karagdagang shares sa secondary market. Yan. Ngayon ay ano naman po ang mga kasong kinakaharap ni Link2 ngayon? Nito pong November 2024, nagsimula ng umalingasaw ang mga isyo. Si Jan Zoroty, dating Chief Revenue Officer ng Link2, ay nagsampa ng kaso laban sa kumpanya. Ang mga paratang ay fraud, market manipulation at saka insider trading. At hindi lang yan. Ayon po sa ulat ay iniimbestigan na rin ng DOJ o ang Department of Justice ang operasyon ng Link2. May posibilidad na mapilitan itong mag-file ng bankruptcy. Dagdag pa rito, sinabi ni Ginoong John Deaton, isang dating US Senate candidate na
pati po ang SEC ay isa pang pati na rin ang SEC na isa pang federal agency ay nagsisiyasat na rin. Ayon po sa kanya, ang mga shares na inaalok ni Linkto ay hindi po talaga galing kay Ripple, kundi isang Special Purpose Vehicle or SPV. Ang SPV ay isang entity na parang pansamantalang tagahawak ng assets gaya ng pre-IPO shares. Ayan. Ngayon ay bakit po pinili ni Ripple na magsalita tungkol dito? Ayan, simple lamang po. Ayaw po ni Ripple na madamay. Gusto nilang ipaalam sa publiko, lalo na sa mga investor, na wala po silang koneksyon sa anumang illegal o kini-questyong gawain ni Linkto. Isang paraan ito para protektahan ang pangalan ni Ripple, lalo na ngayong malapit na po silang mag-IPO. Hindi po nila kailangang masangkot sa mga kontrobersiya, lalo na kung wala naman talaga silang partisipasyon sa gulo. Ang malinaw po na sinasabi ni Ginoong Garlinghouse ay ang mga benentang shares ay hindi sa kanila galing. At kung ano man ang kaso ni Linkto, si Ripple po ay walang kinalaman dito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas na sumusubaybay kay Ripple o gustong mag-invest sa mga pre-IPO shares, ay napakahalaga po ng transparency na ito. Una, mas magiging maingat tayo kung sakaling may mga platform na nag-aalok ng Ripple shares. Hindi porket may Ripple shares sa title ay galing na agad sa opisyal na source. Dapat po nating tiyakin na legit at verified ang pinanggagalingan ng mga shares na inaalok. Pangalawa, kung investor ka na at may hawak kang Ripple shares sa pamamagitan ni Linkto, maaaring mangamba sa kasalukuyang investigasyon. Posibleng maapektuhan po ang availability, value o legalidad ng mga shares mo, lalo na kung mapatunayan na may anomalya sa modelo ni Linkto. Pangatlo, mahalaga ring makita natin na si Ripple ay may malasakit sa kanyang reputasyon. Hindi po siya natatakot magsalita para linawin ang mga bagay. Para sa mga naghihintay sa IPO ni Ripple, isa itong magandang sinyalis na gusto po nilang maging malinis at kapani-paniwala ang lahat ng proseso. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay tama lang ang ginagawa ni Ginoong Brad Garlinghouse. Sa panahon ngayon na maraming scam at panlilin lang dito sa mundo ng crypto, ang pagiging transparent ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang tiwala ng mga tao. Hindi rin natin dapat basta-basta pagkatiwalaan ang mga platform gaya ni Linkto na nag-aalok ng murang oportunidad, pero kulang sa detalye at legal na kasiguraduhan. Kung talagang seryoso tayo maging investor, dapat tayo maging mas mapanuri. Hindi sapat na kilala ang brand gaya ni Ripple. Kailangan din nating alamin kung sino ang nag-aalok nito at kung paano po ito iniaalok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.